Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. We welcome kayong lahat na nagsadya dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Pambansang Dambana at kasama na rin nating wine-welcome yung palagian ng nagdidibusyon dito sa Pambansang Dambana mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. We also acknowledge and welcome those who are here from abroad, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers na nagbabakasyon ngayong mga panahon na ito at gustong ipagdiwang ang Pasko kasama si Santo Padre Pio. Welcome po sa Pambansang Dambana. Ngayon pong ikalawang araw ng bagong taon. Kahapon, nagsimula ang bagong taon sa simbahan. Patuloy ang paanyaya ng inang simbahan sa ating lahat na tayo ay maghanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. In a way, ang paghahandang yan ay isa ring pwede nating tawaging pag-re-reinvent ng ating mga sarili. And how do we reinvent ourselves? As a Christian, as a follower of Christ, this coming season of Advent. Ang una, kung papaano natin gagawin yung reinvention na yan, kung sakali na tayo ay malayo pa or malayo na, pero malayo pa sa pagpapakabanal na kung saan tayo inaanyayahang lahat is this. Surround yourselves with people na alam ninyo na makapagpapalago ng inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. We are, sabi ng isang author, we are what we surround ourselves with. Kung sino yung mga kasama natin araw-araw, kung ano yung binabasa natin araw-araw, kung ano yung pinapanood natin, kung sino yung kasama natin, yaon daw o yun po ang siguradong bubuo sa ating values. Kapag kasama natin palagi ay mga tsismosa, kahit hindi kayo sumama sa kanilang ginagawa, in a way, maaapektuhan din kayo kung puro marites araw-araw ang inyong naririnig at pinapanood at kasama kayo araw-araw ng marites, eventually, magiging ganun din ang values ninyo. Kung ang kasama nyo palagi ay mga taong palaging negative or nega sa buhay, nega din kayo. Pero kapag ang kasama nyo ay taong laging positibo, puno ng pagmamahal at pag-intindi sa kapwa, magiging ganun din kayo. At kung kakasama ninyo ay mga taong banal, na palaging inaakay kayo sa pagdarasal, pagbabasa ng banal na kasulatan at pagsimba, araw-araw, magiging ganun din kayo. Isa pong pamamaraan yan, how to reinvent ourselves. Ang ikalawa, upang tayo makapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon, as a way of reinvention, ay tulungan ng ating sarili na lumakas ang ating pananampalataya. Bakit mahalaga na malakas ang ating pananampalataya? Sapagkat ito ang kailangan natin upang kamtin ang biyaya ng pagsama ni Kristo sa ating buhay. Narinig natin na pinuri ng ating Panginoong Hesus ang isang senturyon
na napakalaki at napakalakas ang pananampalataya sa Kanya. Bakit naging katangi-tangi ito sa ating Panginoong Hesus? Sapagkat yun ang kailangan upang kamtin ang Kanyang biyaya. Yun ang napakahalagang elemento para kamtin ang pagmamahal at awa at habag ng ating Panginoong Hesus. At sa ganyang diwa, bilang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, inaanyayahan din tayo to reinvent ourselves by asking the Lord to increase our faith, asking the Lord to strengthen us and increase our hope in Him. Lalo na sa mga panahon at pagkakataon na tayo ay nanghihina ang pananampalataya dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Ang dalawang yan, mga kapatid, ay mga pamamaraan upang tayo ay makapaghanda ng mahusay ngayong darating o ngayong panahon ng Adbyento sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Surround ourselves with people who can bring us to Christ. Let us always remember that we are who surround ourselves with. And number 2, let us ask the Lord to increase our faith, especially in times when we are so wounded, in times when we are so challenged to the point that nawawala o humihina ang ating pananampalataya dahil sa ating mga pagsubok na pinagdaraanan araw-araw. Tularan natin ang centurion official na dahil sa kanyang laki ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay nagkamit ng kanyang biyaya at pagpapala. Magandang pamamaraan at magandang pagdidibusyon upang kamtin natin at makapaghanda tayo ng maigi sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ngayong inaanyayahan tayo na maging handa sa Kanyang pagdating, nawa, maging bahagi ng buhay natin ang self-reinvention by asking the Lord to increase our faith, by being committed to that desire, to that prayer of ours, and by changing our lifestyle, by changing our mga kasama or those who accompany us. And perhaps even yung environment natin upang ito'y mapalitan ng isang okasyon, isang pagkakataon kung saan lalago ang ating pananampalataya at lalago ang ating pakikipagrelasyon kay Jesus na siyang kailangan natin bilang naghahanda ngayong panahon ng Adbyento.